Maliit na maganda. Kuya, dumating na. Hayop ka. Ay naku. Mukhang si maliit na maganda. Hindi pa rin natututo ha. Hayaan mong si kuya ang magturo sa'yo. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sa bisa ng utos ng langit, ipinapaabot ng emperador ang kautusan. Mula ng si Yang Gongzu, ay gawin naming bihag sa labas ng palasyo. Lagi kang iniisip ni ama. Ipinapasando ng personal na tagapamahala ng loob. Dapat umalis agad. Bumalik na sa Maynila, para pag-aani ng loob ng lahat. Walang pagkakamali dapat. Iyan ang utos. Si Erpat pinapapuntaan na ako. Bitawan mo ako. Si Erpat pinapapuntaan na ako. Narinig nyo ba, mga tol? Hindi na natin mahihiraman pa pagkatapos. Kaya ngayon, todo saya na dapat. Ha ha ha. Makakauwi na ako. Makikita ko na si mama ni nanay. Isama mo ako pa uwi. Gago ka, bitawan mo ako. Naglalakas loob kang saktan ako? Sasakal ko talaga to. Sasakal ko talaga to. Konti na lang. Konti na lang talaga. Mauwi ko na sana. Buhay pa ako. Mali, itong suot ko. Bumalik ako sa 3 taon na nakakaraan. Bilis, huwag magkunwaring patay. Si Dato malapit nang magpasayaw sa'yo sa loob. Pag hindi ka nakinig, sasaktan talaga kita. Wala kang dahilan para magalit. Ang prinsesang ipinadala ng Chunky. Kung hindi susunod, bahala na sila sa'yo. Wala pa talagang nangyayari. Sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako magpapaapi. Nang una akong gawing bihag sa disyerto. Sobrang taas ng pride ko. Ayaw kong sumayaw. Ako si prinsesa ng Chunky. Hindi ako alipin o tagapag-aliw nyo. Hindi ako magpapakababa para sayawan kayo. Pinakagusto ko talagang gawin ay maglaro ng habaran kasama ng magaganda dito sa bahay. Kung ayaw mo magsayaw, pwede naman tayong tanghal ng live na hot scene. Game ka ba? Saan ka pupunta? Astig ang ugali mo ah. Nagugustuhan ko, alam mo? Ang ending, nirepe ako ni Alu sa harap ng iba. Ginawa akong parausan ng tropa. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ngayon namang ulit. Eksena na. Lahat dapat managot. Hindi ba't dapat yung babae ang magsasayaw? Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng prinsesang sumasayaw. General Alu, chill lang. Boss. Medyo maarte lang. Gets naman natin yun.
Datu. Ngayon, wala akong kapangyarihan. Lahat sakripisyo ko. Kung ganun, mapipilitang akong kumabit sa pinakamakapangyarihang lalaki sa disyerto. Pinakamakapangyarihang lalaki sa disyerto. At lahat sila yuyuko sa akin. Dato ng disyerto. Yuan Xiu. Ang bango ng amoy. Isang kantang may sayaw. Bilang pag-alay kay Dato at mga sundalo. Matapang at walang inuurungan. Tunay na astig sa buong bansa. Para kay Dato. Kamusta naman ang sayaw ko? Ang kapal mo namang landiin si Dato. Ganito kagandang babae. Ibigay na lang kaya ni Dato kay Alo, ano sa tingin mo? Ganito kagandang babae. Ibigay na lang kaya ni Dato kay Alo, ano sa tingin mo? Umalis kayong lahat. Prinsesa ng Tianqi. Ang galing mo palang mambighani ng lalaki. Ganito na lang ba ang asal ng mga royal sa Zongyuan? Idol lang talaga ni Xingge si Dato. Gusto lang niyang magustuhan siya ni Dato. Pinapadala ka ba ng Tianqi para akitin ako? Grabe si Dato, taasan mo naman ang tingin mo sa akin. Ako'y pinalayas ng Tianqi. Totoo lang. Seryoso akong humahanga kay Dato. Wala akong masamang balak. Ganun ba? Ang kapal mong gamitin ang Sijiwan para akitin ako. Tapos sasabihin mong totoo kang nagmamahal. Dato, paliwanag ko lang. Gamot lang talaga ito ng doktor sa akin. Nasugatan lang ako dati. Sabi ng doktor pagaling daw ito sa sugat. Gusto ko lang talagang gumaling agad. Kung niloko mo ako, iitsa talaga kita sa kampo ng parausan. Di ba gusto mong sumayaw? Sumayaw ka buong gabi.
离开徐家的时候呢，又生了一场大病，花光了积蓄不说，还有了这些飞镖。当然不是。 文化人说唱真好听。 Nakabawi na ako ngayon. Hindi na uli magiging malaimpyerno ang buhay ko. Ganda mo, ah. Siya nga, yun. Ganda mo, ah. Siya nga, yun. Nagkukunwari kang patay, ano? Walang naglilakas loob magbingi-bingihan. Sa ilalim ko. Ngayong araw ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kasakit mabuhay na parang patay. Ganda. Sa nakaraan, tuwing si Yelhan, lagi akong sinasaktan. Sa pagkakataong to, ako na mismo ang magpapadala sa kanya sa impyerno. Mga babae ng Jongyuan. Magaganda talaga. Hindi mo pa ba narinig, General? Yung tinatawag na maamong talim? Ang talim na iyon nakakapatay din. Kahit gaano katalas ng kutsilyo. Pag ako na ang nakapatong. Nagiging parang tubig na lang yan. General, gusto mo ba ng ibang experience? Gusto mo bang subukan? Ang kakaiba? 狗子，本命是一枚生了病，还丢了徐家的手，嫌他屋里头没得收入，还鬼混。 Dato. Si Yellowhan lately mas lalong nagiging delikado. Dapat sigurong hanapan natin ng paraan para mawala na siya. Wag na. Hindi na siya magtatagal. Itong babaeng to, hindi pala siya, kasing lambot ng tingin mo. Lahat ng umapi sa akin. Sa pagkakataong ito, isa-isa ko kayong tatapusin. Dakilang pinuno. Dakilang pinuno ng langit, pero iniwan mo mag-isa. Ang mga prinsesa ng Chanqi, narinig ko na ang mga babae sa Jongyuan ay makinis ang balat at malambot. Hindi ko pa nasusubukan yun. Dakilang pinuno. Gusto ko rin yung prinsesa. Kapag nagsawa ka na, pwede mo ba siyang ipamigay sa akin? Kung gusto mo, kunin mo na lang. Salamat, dakilang pinuno, sa biyaya. Ako ang magpapainom ngayong gabi. Sige. Ihatid natin si General pabalik sa kampo. Terra. Dakilang pinuno.
Tara na. Balik tayo at mag-inuman. Yu Wenxiu. Ang dami mo talagang pagdududa, pabago-bago ka. Buti na lang. Handa ako palagi. Little Beauty, naiinip ka na ba? Hayaan mo akong alagaan ka. Ganda mo talaga. Kahit saan, maganda ka talaga. Yung damong alakdan, nagpapakate ng sobra. General Alu. Balita ko matapang ka sobra. Marami ka nang napagtagumpayan sa Jera. Eh sino sa inyo ni Dakilang Pinuno? Ang mas malakas? Kung hindi dahil sa akin na sumusugod. Si Yu Wenxiu hindi sana matatagsa. Posisyon niya bilang dakilang pinuno. Pero narinig ko, si Yu Wenxiu daw ang tunay na bayani. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ang bayani. Walang hiyang babae. Anong lason ang nilagay mo sa kamay ko? General, wala naman akong nilagay na lason. Ordinaryong tinta lang yan. Tama na ang Saturday. Bilisan mo at ibigay mo na ang lunas. Alu, nabasag mo ang jade na bigay ni Dakilang Pinuno. Tingnan ko lang kung paano ka magpapaliwanag. General, maayos ka lang ba? Dahil lahat ng ito sa'yo. Tingnan natin kung saan ka patatakbo. Dakilang pinuno. Si Olo ay talagang marahas ang ugali. Kapag ipinahamak niya. Ang prinsesa ng Chanqi. Prinsesa lang na bihag yan. Hindi mo na kailangan makialam dito. Lumabas ka na. Opo. Huminto ka. Ako si Alo, humihiling na magkita kay Dakilang Pinuno. Pasok. Dakilang Pinuno. Nawala yung babae. Tao mo. Tao mo rin ang maghanap. Kitang-kita ko, nasa direksyong to siya dumaan. Wala dito ang taong hinahanap mo. Labas. Lumabas ka na. Salamat po, Dakilang Pinuno, sa pagsagip nyo. Akala mo ba, sa pagpapanggap mong nasaktan ka, mapapanatili kitang kasama ko? Akala mo ba, sa pagpapanggap mong nasaktan ka, mapapanatili kitang kasama ko? Dakilang Pinuno, hangad lang ni Xingsh na mabuhay. Wala akong ibang iniisip. Kung hindi ka naniniwala, pwede mo akong patayin kailan mo gusto. Sayang naman kung mamatay ka. Manatili ka muna dito. Dakilang Pinuno, duguan at gusgusin ako ngayon. Maaari po ba akong maligo at magpalit muna ng damit bago kitain kayo? Tao. Magigib ng tubig.
Kung ganito ka maglagay ng gamot, lalo lang lalala ang sugat mo, puro nana pa ang aabutin mo. Dakilang pinuno. Ngayon ka lang nahiya. Kanina hindi ka pa nga, pinapakita pa ang sugat mo sa akin. Tumalikod ka, ako na ang maglalagay ng gamot. Masakit ba? Yuan Xiu, hindi ako naniniwalang wala kang alam. 好多钱？我拿给你。狼哥吧，你现在手头宽裕了嗦。要过中秋了，我也没有多少闲钱。 Tumalikod ka. Sige na. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Doon ka sa gilid. Opo. General, nalibot na namin ang buong kampo. Wala talaga siya. General, si Yeluhan, 2 gabi nang nawawala. Hanap kami ng hanap, hindi namin siya makita. Saan siya huling nakita? May nakakita sa kanya. Noong gabing yun, pumasok siya sa tent para sa bisita, at hindi na lumabas. Ang galing ng prinsesang bihag. Masyado kitang minamaliit pala. Siguradong gusto kong gahasain ka muna bago patayin. Para hindi mo magustuhan ang mabuhay. 绝对不能像先前那会儿拿命去拼。他什么意思？什么病？什么不能过多操劳？他乱说的，你没听他说。他就是看我太胖了。我给你熬药去了。火焰泽，该喝药了。 Lumapit ka. 莫怕莫怕，喝完药病就好了。看到，从来没人关心过我。你们， Meron pa ba? 出来了。哎呀，你还笑得出来？你被人举报了，你晓得不？举报我啥子嘛？你捡男人。 Pakiusap kay dakilang pinuno na parusahan si prinsesa ng Chanqi. Guzinga. Pakiusap kay dakilang pinuno na parusahan si prinsesa ng Chanqi. Guzinga. Alu. Ikaw ang nagdala sa kanila dito. Dakilang pinuno. Para ito kay General Alo. Napakatapang ng General Alo sa labanan. Paano nyo hinayaan na mapinsala siya ng isang mapanlinlang na babae? Dakilang pinuno. Tapos nawala si General Yelo gabing iyon. Hanggang ngayon, di pa rin makita. May nakakita sa kanya. Huling pumasok sa tent ang babaeng to na sumasayaw. Tiyak na siya ang gumamit ng kung anong karaniwang gawi para patayin si General Yelo. Kung hindi nyo parurusahan ang babaeng to, baka mawalan na ng loob ang mga sundalo ninyo. Tama. Pakiusap kay dakilang pinuno na ipapatay si Guzinga. Ayokong ilagay sa alanganin si dakilang pinuno. Dahil kinakalaban ako ng mga sundalo. Wala na akong magawa kundi mamatay bilang kapatawaran. Pero kung mamamatay ka ng ganyan, hindi ba't lalo naming pagdududahan? Kung talagang ang Chanqi ay nagpadala ng bihag para sa kapayapaan, o matagal na kayong may balak na dito ka talaga mamatay, at gamitin ito bilang dahilan para digmaan. Ang buhay ko, may kinalaman sa lahat ng tao sa Tianqi. Hindi ko na rin hawak ang sarili kong kapalaran. Ayon sa iyong palagay, anong dapat gawin? Dahil dinala siya dito, para aliwin ng tao. Dapat niyang tuparin ang tungkulin niya. Ay downgrade siya bilang tagasilbi ng hukbo. Dalhin siya sa kampo ng sundalo.
Dakilang pinuno. Unang-una, gusto ko munang madanes mo ang pagiging laruan ng lahat para mailabas ko ang galit ko. General Olo, pabarin mo na ang damit niya para makakita naman ng bago ang mga tropa. Oo, tama yan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gusto mo bang ikaw na ang gumawa? O kami pa? Ako na lang. Tama na. Nawala si Yelhan, tapos nagagawa niyong makipaglaro sa babae. Hindi ba kayo maghanap? Buhay o patay, hanapin niyo siya. Opo. Tara na. Tara na. Tara. Dakhan. Nagalit ako kay Aluna General. Siguradong hindi niya ako palalampasin. Nakikiusap po ako, maawa po kayo sa akin. Pakiusap, huwag niyo akong palayasin at hayaang manatili sa tabi niyo. Akala mo hindi ko nahahalata. Lahat ng ito ay kalokohan mo. Hindi ko akalaing ganito ang tingin niyo sa akin. Akala ko noon, kayo ang aking tagapagligtas. Ngayon ko lang nalaman, sa paningin niyo, wala pala akong halaga. Ngayon, siya na lang ang pwedeng magprotekta sa akin. Kailangan ko talagang humanap ng paraan para manatili sa tabi niya. Sinasabi mo bang nagka-interes si Dahan sa kanya? Kung hindi, bakit niya ito masyadong pinaprotektahan? Si Guzinga na babaeng yan. Dahil sa kanya, napahiya ako sa harap ni Dahan. Siguradong bibiktimahin ko muna siya bago ko siya patayin, para lang mawala ang inis ko sa dibdib ko. Dahil may plano si Alo. Siyempre, tutulungan kita. Princess, Ikaw ba ay? nagkita na tayo dati sa kampo. Princess, sanay ka na sa marangyang buhay. Ganito pa ginulpi ni General Alo. Baka naman magkapeklat ka niyan. Parang di naman kita kilala. Kahit isang beses lang tayo nagkita. Pero nagustuhan talaga kita. Babae rin ako. Ayokong hinahayaan kang magdusa. May malamig na bukal doon sa kabila. Maganda talaga sa sugat yan. Kapag sure kang walang tao, subukan mong magbabad doon. Salamat, ate.
Gayon din ako naloko noon. Kahit nasa tubig na ako, di pa rin sila tumigil sa kahayupan nila. Dito mismo sa malamig na bukal na to, ilang beses na akong nagpalaglag ng anak. Akala ko ang hirap hanapin pero andito pala. Alu, bibigyan kita ng leksyon dito. Hindi ka na makakabangon kailanman. Dahan, narinig ko may malamig na. Bukal daw malapit lang dito. Magaling daw sa sugat yan. Bumalik ka agad, huwag ka maglalakwat sa. Opo. Papangako ko, Dahan. Babalik ako bago maubos ang insenso. Sorry, kuya. Nagkamali ako. Oy, princess pala to. Saan ang lakad mo? Gusto ko lang magpunta sa malamig na bukal. Pakiusap, kuya, baka pwedeng pagbigyan niyo ako. Malamig na bukal? Walang lalaking papayag na ang sariling babae niya ay bababuyin. Kahit laruan lang siya. You went you. Napasubo ka na. Guzinga. Ngayong gabi, di ka na makakatakas. Ang hindi makakatakas. Ikaw yon. General Alu. Bakit kayo narito? Siyempre. Hinintay ka namin dito. Ako ay pagmamayari na ni Dahan. Kapag ginulo niyo ako, di ba kayo natatakot na maparusahan niya kayo? Lahat ng teritoryo niya. Ako nagpakahirap niyan. Isa ka lang babae. Akala mo ba para sa'yo? Papatayin ka niya para sa akin? Kapag sawang-sawa na kami sa'yo, tingnan natin kung gusto ka pa ni Yu Wenxiu. Sumunod ka na lang. Para mas mag-enjoy si kuya. Kapag gama ng pakiramdam ko, baka palampasin. Kita ng buhay. Ang tapang mo ha. Kapag di ka nag-ingat, papatayin kita. Huwag kang lalapit. Ang tapang mo pala. Lalo kitang gusto. Ako si Guxing sa buhay ko. Si Yu Wenxu lang ang lalaking pinili ko. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Tigil, ang lakas ng loob nyo. Mga sundalo ng ikapitong batalyon, nagtipon para sa kalaswaan, walang respeto sa disiplina ng militar. Bitayin. Alu. Hindi mo na alagaan ng maayos. Ikulong agad. Walang pwedeng bumisita. General, iligtas niyo ako. Dahan. Pipiliin mo ba ang isang babae para kastiguhin kami? Huwag kang magdangkal. Sa harap ni Dahan. Bitawan mo. Maglakad na lang ako mag-isa. Dahan. Ako ba? Mamamatay na. Mamamatay ba ako? Mamamatay ba ako? Hindi. Kung dito ako mamamatay sa yakap mo, Dahan. Masaya na ako. Tumingin ka pa kay Dahan. Manahimik ka kung ayaw mong maparalis at pipi. Dahan. Ang hairpan pumasok ng mahigit 1 pulgada. Malapit na sa puso at baga. Hindi ako sigurado.
Pagbunot ko baka. Kalma lang, dahan. Sorry, hindi ko kayang gawin. Gawin mo ang lahat mo. Susunod ako, boss. Kung mabuhay pa ako. Pwede bang huwag mo na akong palayasin, dahan? CJ. Nangako ako sa'yo. Doktor, pakibunot ho. Huwag kang matakot. Kapag magising ka na, ibibigay ko sa'yo ang paliwanag ko. Sa dami ng nangyari, di na sayang lahat ng paghihirap. Nagising na. Dahan. Maggamot ka na. Ang malamig na bukal nasa silangan. Bakit kahapon? Nakita kita lumakad sa kanlurang gate ng kampo. Hindi ko kasi kabisado ang disyerto. Kaya mahirap para sa akin ang direksyon. Akala ko ang sugo mula Tianqi. Kabisado na ang disyerto. Alam pa nga ang lugar ng mga lobo para makaiwas. Sinabi ko na sa'yo. Ibibigay ko ang paliwanag mo. Ipapasok sila. Nagtagumpay ka pa sa pagpeke ng sugat para linlangin si Dahan. Sa nangyari kagabi, may gusto ka bang sabihin? Magpapaliwanag po, Dahan. Kagabi, sinamantala ng mga halimaw ang kalaasinggan ko. Niloko nila ako papunta sa malamig na bukal. Kaya napakamali ang nagawa ko. Kayo po ang baalang magpasya, Dahan. Kayo po ang baalang magpasya. Ang ibig sabihin ng General, wala kang kinalaman sa nangyari kagabi. Tama lahat ng sinabi ni Alo. Dahan, huwag kayong maniwala sa chismis. Huwag sanang para sa babae lang. Mabaygo ang loob ng mga sundalo sa disyerto. Alu, hindi mo na alagaan. Isulat mo ang 10 tomo ng aklat militar bilang parusa. Tinanggap ko ang parusa. Aalis muna ako. Mukhang totoo nga, hindi para sa akin paparusahan ni Wenxiu si Alu ng matindi. Kung ganyan, risky na lang ang gagawin ko. Jia, bakit ka narito? Sabi ni Dahan, wala ka raw kasamang kasambahay. Baka mahirapan ka. Kaya ako ang mag-aalaga sa'yo. Jia, pwede mo ba akong tulungan? Maawa ka, Jia. Miss na miss ko na ang bahay. Gusto ko lang magpadala ng sulat para sa Tianqi, sa pamilya ko.
Dahan. Ipapatay po ang especially iyan ng Chunky na to. Ito po ang sulat ni Guzinga na ipapadala sa Chunky. Dahan, pakisiyasat niyo po. Sa wakas, dumating na. Ngayon, ikaw at si Gia. Ibabasura ko kayong dalawa rito. Maghintay kayo sa gansyan sa hating gabi. Kalma lang, Dahan. Dahan, ang halimaw na babae na to, pakutsaba ang Chunky. May balak sa Myra sa disyerto. Pakiusapan ko po kay Dahan na gumamit ng batas militar. 不能够成为文化最高的。 Malinaw ang pangunawa ni Dahan. Hindi ako ang sumulat nitong bagay na to. Wala talaga akong pakikipagsabuatan sa Tianqi. Naglalakas loob ka pang magsalita. Sa kampo ng mga sundalo bukod sa'yo. Mayroon pa bang iba na marunong ng ganitong estilo ng pagsusulat ng bulaklak at maliit na letra? Dahan, hindi ko liham yan. Gia, nakita mong ako mismo ang sumulat niyan. Siguradong matutulungan mo akong patunayan. Tama ba? Hindi po ako nakakabasa ng wikang Chunky. Hindi po ako makakatulong sa inyo. Hindi nyo pa ba agad hulihin ang babaeng yan? Dalhin siya sa kampo ng mga babae at ikulong siya. Hindi nyo pa ba agad hulihin ang babaeng yan? Dalhin siya sa kampo ng mga babae at ikulong siya. Sandali lang, Dahan. Kinopya lamang ito. Mas mababa ang sulat na ito kaysa sa iba. Dahil kinopya ito mula sa karakter na few ng Adans. By Siren, Vigildians, Adan, Yangganju, Disted si Ithai. Lahat ng iyan ay mga pangalan ng halamang gamot na isinulat ko. Mas maganda na ang lagay ng sugat mo. Bakit mo pa kailangan ang mga halamang gamot na yan? Itong mga ito ay balak kong ibigay kay Dahan para maipanggamot sa kanyang hindi makatulog. Malapit ka ng mamatay, may tapang ka pang magsinungaling. Mga tao. Nakipagsabuatan si Guzinga sa Chunky. Hindi mapapatawad ang kasalanan niya. Dalhin siya sa labas at agad parusahan ng hataw hanggang mamatay. General Lu, gusto mo bang ikaw na ang magdesisyon para kay Dahan? General Lu, gusto mo bang ikaw na ang magdesisyon para kay Dahan? Hindi po ako nangangahas. Sa buong taon ay may nakasinding amoy ng dragon incense dito sa aking tent. Sa papel na ito, bakit walang amoy ng insenso kahit kaunti? Amoy ng SE clip ang naamoy ko. Amoy iyon ng insenso mula sa tent ni General Lu. Naglakas loob kang pagbintangan ako? Wala naman akong balak saktan si General. Pero paulit-ulit mong pinipilit ako. Kung ganun, hindi ko na kailangang itago pa ang totoo kay General. Dakilang kan. Si Alu General ay nakipagsabuatan sa ibang tao. Nagbabalak siyang mag-alsa. Ang sulat ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama sa nakatagong kwarto. Kalokohan yan. Ang mga sulat ko bilang general. Paano mo naman malalaman yon? Noong huling dinala ako ng General sa kampo, nahuli ko sila. Kaya tinangka niya akong patayin. Nakalimutan mo na ba, General? Imbestigahan. Oo. Ulat kay Dakilang Kan. Kabuuang bilang ng mga nasamsam na sulat, 124 na piraso. Pakipatingin po, Dakilang Kan. Mas magalang pa si Alu General sa kuya ko kaysa sa akin. Tama lang naman. Pag siya ang naging hari dahil sa suporta mo, ibig sabihin, maaga kang nagsilbi sa bagong pinuno. Maghinay-hinay po, Dakilang Kan.
Si Jeya puro chismis ang sinasabi. Putulin ang dila niya. Palayasin sa kampo militar. Si Alu walang galang sa pinuno. Bugbugin ng 30. Agad isagawa ang parusa. Dakilang Khan, patawarin niyo po ako. Paulo General, sige na. Patawarin niyo po ako, Dakilang Khan. Kung hindi mo kayang ibigay ang hustisya, ako na mismo ang lalaban para dito. General, wala talaga akong intensyong saktan kayo, General. Kung aminado kang may pagkakamali, General, maaari kitang ipagsanggalang kay Dakilang Khan para maiwasan ang 30 palo. Pagkatapos nito, maging maayos na sana tayo. Sino ka ba naman? Nagsimula lahat ng to dahil kay Xingje. Ayoko nang dagdagan pa ang gulo. Pakiusap, Dakilang Khan. Pangalan na lang ng angka ng murong. Ang mga lolo't lola namin loyal sa inyo. Patawarin niyo po si General. Ang kasabwat sa militar ay dapat parusahan ng kamatayan ayon sa batas. Pero pinalampas ko na nga ito. Kung pipilitin mo pa, kasama ka ng mapaparusahan. May batas ang militar. Prinsesa, pakiumusog na lang po. Paano mo nalaman saan nakatago ang sikretong sulat ni Alu? Ako, Simula't simula pa lang tinatanong na kita. Mas mabuting magbago ka ng sagot. Bukas aalis na tayo. Itago mo ng maayos ang sikretong sulat sa ilalim ng kama ko. noong una, balak ko lang mangalap ng ebidensya laban kay General Alu. Aksidente ko lang natuklasan. Dakilang Khan. Anong nangyari? Si Paulo General, dito mitigil ang pagdurugo. Kahit anong lunas walang epekto. Kumusta na? Dakilang Khan. Dakilang Khan. Nalapatan na ng gamot at nabendahan. Pero di pa rin humihinto ang pagdurugo. Sa unang tingin namin, mga palatandaan ng lason. Yuan Chai, Nandito po ako. tingnan mong mabuti lahat ng pagkain at rekado niya. Sekin din ang buong kampo ng militar. Oo po. Ikaw, sekin mo rin ang mga damit at gamit niyang pantulog. Patalastas kay Dakilang Khan. Walang kakaibang nakita. Dakilang Khan. May napansin bang kahit anong uri ng lason? Dakilang Khan. May gusto po akong ipaabot. Ang sugat ni General ay mula sa parusang palo. Ngayong araw, bukod sa mga sundalong pumalo, si Prinsesang Chanti lang ang nakahawak sa pamalo. Pakiusap, Dakilang Khan, alamin ang totoo. Pag-uulat kay Dakilang Khan, walang lason. Dakilang Khan, kung si Gu Xingge ang nagdala ng lihim na lason, malabo nating matuklasan. Simula dumating ang babaeng yon, puro gulo. Lahat ng mula nung dumating siya.
Dakilang Khan, pakiusap, patawan ng parusang kamatayan si Gu Xingge. Pakiusap, Dakilang Khan, parusahan si Gu Xingge ng kamatayan. Ayon sa aklat militar, pinakamabisang estratehiya ang panlilinlang. Parating ginagamit ang paninira. Dahil tuso ang kalaban. Lahat dapat may ebidensya. Kung ngayon, puro hinala lang papatayin mo na ako. Darating ang panahon, papatayin mo rin basta-basta. Kahit sino sa mga narito. Ganito ba talaga ang gusto nyo? Dakilang Khan, kung bawat hinala ihantungan ay bitay, dadami lang ang mga inosenteng namamatay sa kampo. Hindi kailanman gumamit ng lason si Xingje. Pakiusap, Dakilang Khan, magdesisyon ng tama. Paparating na ang historya ng Qianqi. Sa umpisa ng buwan, narito na siya. Ipapasuri ko ang pamalo sa kasamang doktor. Bibigyan ko ng paliwanag si General Alu. Dakilang Khan, napakatalino niyo po. Dalhin si Gu Xingje sa kampo ko. Ako na mismo ang magbabantay sa kanya. Kumusta na si Alu? Hindi bumababa ang lagnat. Namamaga at ana ang sugat. Mukhang malala ang lagay niya. Ayusin mo na. Bukas alis tayo. Babalik sa kabisera. Oo, opo. 杨婆婆，你咋来了？快进来坐。走嘛。你说你有啥子事，你就叫我过去嘛。他过来一趟，麻烦你。 Gu Xingge, Ako, pumunta ka rito para pagtawanan ako? sinisilip ko lang kung ano nagawa ko. Tama nga hinala ko, ikaw nga. Dapat pala, noong unang kita pa lang natin. Ginawa na kita ng masama at pinatay agad. General, hinaan mo ang galit mo. Kapag napikon ka, lalong gagana ang lason sa katawan mo. Mamamatay ka ng dahil sa galit at sa lason. Ako. Kahit sa kabilang buhay, di pa rin kita mapapatawad. Ni hindi mo nga ako natatalo nung buhay pa. Kahit mamula ka pa, hindi mo pa rin ako matatalo. Kita mo. Ilang beses mo nang naranasan makapaghiganti. Hindi naman pala ganun kahirap. Bakit ang tagal mo? Nag-car ka ba? Dakilang Khan. Dakilang Khan. Patay na si Alu. Nasaan ang manggagamot? Dakilang Khan. Hindi ko po inaasahan yan. Kakapalit ko lang ng gamot sa kanya. Dapat sapat pa yun para makabalik sa kabisera. Imbestigahan. Oo po. Kaya pala tinatawag kang malademonyo ng iba. 30 palo lang, madali namang tanggapin ng mga sundalo iyan. 2-3 araw lang, gumagaling na. Simula dumating ka. Hindi na siya nakayanan. Xingje, walang sala. Sa tingin mo, tanga ako. Dakilang Khan, napakatalino niyo nga po. Walang nakakalusot sa mga mata ni Dakilang Khan. Hindi ka ba natatakot patayin kita? Si Alu, nagsabuatan at nagtanim pa ng espiya malapit sa'yo. Ang ginawa ni Xingje, para lang sa sariling kaligtasan, pero para rin matulungan ka, Dakilang Khan.
Ibig sabihin, dapat pa kitang pasalamatan. Nakikipaglaban lang si Xingqiu para mabuhay. Wala ni katiting na pansariling interes. Kung magiging palasandigan kita, dakilang Khan, handa akong mag-alay ng buhay para sa inyo. Pero isang beses lang yon. Kapag inuulit mo pa yan, hindi ako magdadalawang isip, tutusukin ko yung inosente mong mata. Pagkatapos, ipapadala pa kita sa kampo ng mga babaeng sundalo. Ang bangkay ni Alo. Dapat agad madala pabalik sa kabisera. Prinsesa, ikaw na muna sa loob ng sasakyan. Dakilang Khan, parating na ako. Nakialam ako sa orihinal na daloy ng mga bagay. Ang araw ng pagbabalik ng malaking hukbo sa Wangdu ay napaaga na. Ang marangal na perlas ng damuhan. Ngayon, ako naman ang magpapaligaya sa iyo. Ako naman ang magpapaligaya sa iyo. Ito ang prinsesa ng Changqi. Nagkukunwari ka pa ring prinsesa. Sa ngayon, kahit isang aso sa tabi ng upuan ng prinsesang ito, hindi ka nakasinghalaga noon. Kung papatayin o sasaktan ka namin, bilisan na lang natin. Oy. Matibay ang loob mo. Gusto ko yan. Narinig ko, nasa kampo ng mga babae ng sundalo, sikat ka raw. Ganitong kagandang mukha. Dito lang nakikita. Sayang naman kung dito ka lang mapapansin. Kayong mga yan, gawin nyo na sa kanya. Huwag. Pintor. Iguhit mo ang prinsesitang ito kasama ang iba't ibang lalaki. Eksena ng matinding away. Iguhit mo. Gawin mong album ng mga guhit. Para makita ng lahat ng lalaki sa buong bansa. Bitawan mo ako. Ikaw, bilang babae, paano mo nagawa ang ganyang karumal-dumal na pamamaraan? Napakababoy mo. Kahit sinong mas maganda sa akin. Dapat lang mamatay. Ha ha ha. Ibinenta ni Aruna ang album ng mga guhit ko kay Tiangqi. Dahil doon, inatake sa puso si Mama at nagkasakit ng malala. Ako rin nagkasakit dahil dito. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magbayad siya ng dugo sa dugo. Maganda ba si Gu? Oo. Ganda niya, gusto kong mamatay sa mga bisig ng prinsesa. Walang kwenta. Ilabas na yan, huwag nang pabalaykan. Huwag, please. Prinsesa. Prinsesa, gagawin ko lahat para sa'yo. Huwag mo lang akong palayasin. Prinsesa. Noong simula, yung parang hindi mo ako pinapansin. Ang ganda mo pa kaya tignan nun. Ang bilis mong sumuko sa akin. Wala kang silbi. Kimo prinsesa. Si General Merong ay gustong makipagkita.
Noble. Pinatay ni Yuan. Ziyu si Aro. Dahil sa babaeng taga-Chanqi. Please, Noble, ipagtanggol mo si Aro. Hindi mukhang mahilig sa babae si Yuan Ziyu. Baka si Aro may nagawang mali. Prinsesa Rongzo, ilang beses kong nakita, si Yuan Ziyu, para sa babaeng iyon, nagwala ng todo. Heto ang larawan. Tingnan mo, prinsesa. Napakalandi talaga niyan. Yung babaeng yun. Pinalo lang naman ni General Aro ng ilang beses. Si Yuan Ziyu, pinatira agad siya, sa tent ni Dakhan. Tama na. Gusto kong makipag-cooperate sa iyo, General. Ikwento mo ang plano mo. May biyahe pa tayo bukas. Maaga kang magpahinga. Opo. Dakhan, Hindi ko na itatago. Sa araw nagkukunwari kang mabait. Sa gabi, tunay kang ikaw. Nilalamig ka ba? Bakit ikaw? Gusto kitang sorpresahin. Nag-abang talaga ako dito para sa'yo. Ano, masaya ka ba? Narinig ko, pumatay ka ng tao para sa isang babae. Interesado ako, anong klaseng babae ang nakakuha ng puso mo? Interesado talaga ako, anong klaseng babae ang nakakuha ng puso mo? Kasalungat lang yan. Namatay si Aru dahil sa lason. Sinisiyasat pa ni Dakhan. Sa kampo, kumalat. Na ang lason daw ay galing sa Chanqi Prinsesa. Ano ang plano mo? Wala siyang kinalaman. Namatay si Aru. Iimbestigahan ko ng mabuti. Ibibigay ko ang tamang sagot sa pamilyang Murong. Kung ganun, kampante na ako. Pinaghirapan mo pa akong kidnapin. Pero ayaw mo pa rin magpakita. Ha ha ha. Hindi ka nga Chanqi prinsesa sa wala. Ang tapang mo. Pero si General Murong, ginamitan ng maduming paraan na ganito. Tama na ang Saturday. Tuwing naaalala kong namatay si Aro sa kamay mo. Gusto ko nang tagpatagpasin ka. Wala akong kinalaman sa pagkamatay niya. Nag-imbestiga rin si Dakhan. Kahit hindi ikaw. Dahil pa rin sa'yo namatay siya. Mamamatay ka rin. Tao ako ni Dakhan. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Dakhan? Walang makakaalam nito. Relax ka lang. Ihanda ang pagsunog. Opo. Ha ha ha. Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan. Yuan Xiu.
Yuan Xiu. 就要别出去了。你说我这心里咋个那么慌啊？他那种还经常出途中的，在我来之前，他是连这种泥巴地都没有踩过几回来。这刚适应也没有几天，早走了。也不晓得能不能照顾好自己。可是你又担心他，他的脑子里自己往上太多了。算了，明天我还是陪他看好房子，不用手机。明天我跟大哥凑过去。 外头飘了好多种年轻人了，幸好找到你的大师，把我的经常上水，你就没了。 Ginoo, nagugutom ba kayo? Yung bisita sa kabilang kwarto, kumain ba siya ngayong araw? Simula pumasok yung dalaga, hindi pa siya lumalabas. Kahit tubig, hindi humingi. Gagsinj! Buksan mo ang pinto. Gagsinj! Ang dilim ng gabi. Dakhan, saan ka pupunta? Tabi dyan. Nawala ba ang prinsesa? Kung tumakas ang hostage, kamamatayan yan. Tabi. Sige, punta ka na. Magdala ka ng buto pabalik. Lagyan mo ng lapida. Sunugin. Mas lalo pa palakasin ang apoy. Walang matira kahit abusana. Dakhan, pag-isipan mo ng maigi. Tumakas ang hostage prinsesa. Nasaksihan namin. Sinubukan naming ibalik siya, pero lumaban siya ng todo. Pati pinagsunog pa ang bahay. Talagang, ginasto niya ang kamatayan niya. Dakhan, ingatan mo ang katawan mo. Pakiusap, Dakhan, pag-isipan mo ng mabuti. Lumayas ka. Alam kong, ililigtas mo ako. Dakhan, ang hostage na to, nanaig sa mga loyal. Tsaka tumakas pa. Dakhan, patayin na siya, para maayos ang disiplinang militar. Patayin na ang masasamang babae, Dakhan. Tumakas ba siya? Akala ninyo hindi ko alam. Naabisuhan ko na ang sugo ng Tiangki. Darating na agad. Ang kaso ni Aru, sa loob ng 10 araw, mahahanap na ang katotohanan. Dahil lang sa hinala. Pinipilit niyong magbitbit ng armas at pilitin akong magparusa. General Murong, nagkakagulo ka lang ba? Hindi ko kayang magrebelde, pero delikado ang babaeng to. Baka maloko mo, Dakhan. Hintayin na lang ang resulta ng sugo. Bahala na si Dakhan sa desisyon. Prinsesa, Ang hukbo ng Murong, hindi naapektuhan ng kahit ano dati. Ngayon, natalo pa sa isang babae lang. prinsesa. Si Dakhan mismo, parang naloko sa babae na yon. Tingin mo, Dahil hindi natupad ang pagsunog. Ibang kwento na lang ang gagawin natin.
Kung ayaw mong mamatay, tumahimik ka at humiga. Dakhan, nandito na ang sugo ng Chunky. General Merong nagpapatawag. Iparating mo na si Chunky Prinsesa. Alam ko na. Ate, sa wakas nandito ka na. Matagal ka nang hinihintay ni Ginoong Sugo. Dalhin nyo na. Kimo Prinsesa. May lason nga ng Chunky sa tungkod na ito. Alam kong ikaw nga. Naglalakas loob ka talagang lasunin ang mga tauhan ng Baymo. Mga tao, tibay ng puso niya at ialay sa watawat. Ang galing talaga ni Sir Emisario. Isang tingin lang, agad niyang nakilala ang Tianqi na lihim na lason. Hindi ko lang alam kung anong mga halamang gamot ang gamit sa lason na iyon. Hindi naman pwedeng puro sinasabi mo lang yan. Hindi naman pwedeng puro sinasabi mo lang yan. Hindi ka basta-basta pwedeng. Sabihin totoo yan ng walang patunay. Dahil lihim na lason yan. Siyempre, may sikreto yan na hindi pwedeng eyebulger. Hindi pwedeng hayaan lang na malaman ng iba. Pero tungkol sa kulay ng dugo, nakita ko na rin yan mismo sa palasyo. Talagang Chunky na lihim na lason yan, walang duda. Mahal na Han. Ang babaeng ito, sobrang tuso ang dila. Dapat talagang parusahan. Para magsilbing babala sa lahat, mga tao. Sandali lang, General. Sikat ang Tianqi sa tsaa at seda. Kaya minsan may natitirang tsaa sa mga daliri. Pero ang kamay nyo, meron lang kayong karaniwang frostbite na madalas sa mga tao sa bay mo. General Murong, baka gusto mong magpaliwanag. Bakit nag-alsa ang hukbo ni Murong? Sumama pa sa puwersa ng Tianqi. Patayin niyo siya. Kung talagang pipilitin ako ni Dakhan ng ganito, wala na akong magagawa kundi linisin ang mga taong palibot ng hari. Dakhan, tulungan niyo ako. Dakhan, Karapat dapat akong mamatay. Murong Lai, lakas ng loob mo ha. Dakhan, wala akong balak magtaksil, Dakhan. Dakhan, sana malinawan niyo. Mga tao, dalhin niyo si Murong Li sa kulungan. Walang sinuman ang pwedeng bumisita. hindi niyo dapat inako para sa akin. Ang sugat na iyan, Dakhan. Mas lalo pang sasabihin ng iba, na si Xingje ay nagdadala lang ng gulo. Paano ba talaga ako nasaktan? Para ba sa'yo? Mas alam mo yan kaysa sa akin. Maghahanda muna ako ng gamot para kay Dakhan. Yu Wenxiu, may utang na loob ako sa'yo ngayon. Dakhan, kumusta na po ang sugat niyo? Kasalanan ko po. Hindi ako nakasama sa inyo kanina. Ayos lang, maliit lang yan, di seryoso. Matagal ko nang minamasdan si Prinsesa ng Chunky. Talagang kainahinala ang kilos niya. Bow. Kailangan ko bang magpadala ng tao para bantayan siya? Maging maingat, huwag hayaang mawala ng bakas. Kung ang motibo niya ay para protektahan lang ang sarili niya, hayaan mo siya. Pero kung siya ay espiya ng Chunky, parusahan agad paluin hanggang mamatay. Kung siya ay espiya ng Chunky, parusahan agad paluin hanggang mamatay. Opo. Matapos na ni Chunky ang pagdaan sa Mo City, matatagpo na natin sila sa loob ng 3 araw. Sige, umalis ka na. Bow. Opo. Bow. Gagsinj, ba't ka ba nananatili sa tabi ko? Ano ba talaga ang pakay mo? Pagbati sa reyna ng Dakhan.
Hindi na kailangan ng formalidad. Prinsesa, sumasa inyo ang kapayapaan. Napakahirap ng paglalakbay ng mga sugo. Narinig ko galing sa pamilya ng medisina si Sir Shen. Ngayong araw, gusto ko sanang hilingin na tulungan mo sana. Suriin ang lason sa patpat na pangparusa. Sir Shen, kaya mo bang gumawa ng lunas? Talagang matindi ang paraan ng pagtatanong nyo. Paano? Reyna ng Chanqi. Walang lason ang patpat. Baka nagkamali ka ng tingin, Sir Suo. Maraming sundalo sa bay mo ang namatay dahil sa lason. Hindi pwedeng basta-basta na lang ito. Kung may duda ang Reyna, pwede niyong ipasuri ulit sa albularyong taga-bay mo. Sa pagsuri ko, talagang walang lason. Pero sa dugo na nasa patpat, may lasa ng mapait na almond. Baka laso na ang kinamatay ng biktima bago siya namatay. Yuwen, hayop ka. Isa kang walang kwentang hari na hindi marunong kumilala ng tapat. You went Xiu. Ilabas mo ang buhay mo dito. Singe, Amoy bango ka talaga, prinsesa. mga tao ni Xinje. Ipatawag ang albularyo. Zinga. Yung ginawang pagtakip mo ng katawan para sa kanya, ginawa mo lang para mapagkatiwalaan. Para mapagkatiwalaan. Umabot na sa puso't baga ang sugat. Dakhan, patawad po. Hindi pa gumagaling ang dati niyang sugat. Nadagdagan pa, baka. Wala na akong magawa. Hindi ko na siya kayang iligtas. Lahat kayo, isama na lang sa paglilibing. Dakhan, pwede bang subukan ko po? Kaya mo bang siguraduhin? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Dakhan. Natapalan at naasikaso na ang sugat ng prinsesa. Sa mga susunod na araw, kailangan pang uminom ng gamot at sumunod sa gamutan. Naintindihan ko po. Malalim talaga ang sugat. Kaya posible ring magkalagnat ng mataas. Kailangan ng masusing pag-aalaga. Dapat mas pag-ingatan pa. Dakhan, sinabi na ni Dr. Shen, lahat ng dapat gawin sa akin. Wala nang problema kay prinsesa. Pwede na po kayong magpahinga. Ako na ang bahala dito. Hindi pa ako pagod, lumabas ka na. Dakhan. Kung wala kang ginagawa, tingnan mo na lang sa kusina, kung tapos na ang gamot. Huwag kang tumayo rito at istorbohin siya. Opo. Gagsinge. Sigurado akong gagaling ka. Gagsinge, magising ka na. Hindi na kita palalampasin mag-isa ulit. Kahit lagyan mo pa ako ng mga pagsubok, apoy at tabak, tatanggapin ko pa rin. Huwag kang mag-alala.
Pinapalitan ko lang ang gamot sa sugat mo. Pagpapalit ng gamot? Bakit ikaw? Nasaan ang albularyo? Kaya ko namang palitan ang gamot mo. Abala pa si albularyo sa ibang sundalo. Pero, Huwag kang gagalaw. Baka maghiwalay ang sugat mo. Sa mga araw na ito, ako ang nag-alaga sa'yo. Ngayon mo lang napansin na parang mali. Hindi ba huli na? Buti na lang bumaba na ang lagnat mo. Titingnan ko muna kung tapos na ang gamot mo. Dakhan. Status lang ni Xingsh bilang bihag. Yung pag-aalaga niyo sa kanya ay sobra na. Hindi ko deserving. Deserving ka. At, sa mga susunod, huwag mo nang ibaba ang sarili mo dahil lang bihag ka. Dahil ako ang pumalit kay Dakhan at nasugatan. Wala kang utang na loob sa akin para dito. Dati naman, Dakhan din tumulong para sa akin dati. Ang ibig mong sabihin, tabla na tayo. Ako, kakagising mo lang, bulong-bulo ka pa. Ituring ko na lang na hindi ko narinig yan. Magpahinga ka muna ng maayos. Gising na si Bunso. Sakto talaga ang pagdating ng prinsesa. Ay. Huwag kang gagalaw. Magkakahiwalay ang sugat mo. Hindi ko akalain. Ganyan pala kalalim ang pagmamahal mo kay Dakhan. Mahal kong Bunso. Pag-uwi ko, sisimulan ko na ang plano. Para maging asawa ka ni Dakhan. Iniisip pa nila na in love ako kay Wenxiu. Ayos din. Salamat prinsesa sa pagtulong. Simula ngayon, tawagin natin isa't isa na magkapatid. Sama-samang maglingkod kay Dakhan. Si Ayo. Simula ngayon, utusan mo na siya. Di ko alam kung paano magpapasalamat, Xingsh. Mula ngayon, alagaan mo mabuti ang prinsesa. Opo. Ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Nagsisisi ka ba? Dakilang Khan. Kaninang sinabi ng prinsesa na gusto niyang gawin akong asawa ng Dakilang Khan bilang isa sa mga asawa niya. Alam ba ito ng Dakilang Khan? Bakit siya ang nagdedesisyon para sa akin? Talagang napakabastos niya. Ibig sabihin, wala talaga ang balitang iyon? Ikaw ba pumapayag ka? Gagawin ko ang lahat ayon sa kagustuhan ng Dakilang Khan. Huwag kang mag-alala. Siguradong bibigyan kita ng pangalan at katayuan. Hindi ako naglalayo ng anumang labis na bagay. Ang gusto ko lang ay mamuhay ng tahimik at payapa. Sa susunod, huwag mo nang gawin ito ulit. Hindi ko kailangang hadlangan mo ako. Narinig mo ba? Hindi ko naman masyadong pinag-isipan noon. Umakto lang ako ng padalos-dalos. Ni hindi ko alam. Na ganito na pala kalalim ang nararamdaman niya para sa akin. Kung sa susunod ay kumilos ka ulit ng sarili mong gusto, ikukulong na lang kita dito sa kama. Wala ka nang pupuntahan. Mukhang, lubos nang nagtitiwala sa akin si Wenxiu. Nakuha ko na ang gusto ko. Hindi pala ganoon kasarado sa damdamin ang Dakilang Khan. Sa likod ng mga formal niyang kilos, isa rin pala siyang manyakis. Palaki ng palaki ang tapang mo. Pati ba naman ang Dakilang Khan ay binibiro mo na? Prinsesa. Bukod sa pag-inom ng gamot, kumukuha pa ang babaeng iyon ng isang klase ng pilitang tableta. Pagkatapos niyang inumin iyon, may kakaibang bango na lumalabas sa katawan niya. Kaya pala, nabibighani ng todo si Dakilang Khan sa kanya.
mayroon palang ganitong klase ng gamot. Kaya ikaw, kunin mo ang tableta na iyon para sa akin. Kahit ano pang paraan ang gamitin mo. Ikaw ba si Ayu? Ako nga. Lumamig na ang tubig ko. Pakidagdagan ulit ng isang balde ng mainit na tubig. Sige po. Ang sangkap nito ay pinakamarami mula sa yelo ng bundok at katas ng jade. Talagang nakakapagpaganda at nakakaalaga ng balat. Pero kung patuloy mo itong iinumin, baka may masamang mangyari. Sa mundong ito, mayroon pa bang bagay na hindi kailangang kapalit ay magandang itsura? Ang mukha ko, ang pinakamalakas kong sandata. Ihanda mo agad para sa prinsesa. Gusto ko, dobleng bisa ng gamot. Ito. Hindi pa gumagaling ang sugat mo pero nagpupuyat ka pa rin. Anong ginagawa mo? Hindi makatulog si Dakilang Khan, laging nananaginip. Nais kong gumamit ng pampakalmang pulbos para sa Dakilang Khan. 6 na araw mo nang ginagawa ito. Dapat ikaw mismo ang gumagawa ng gamot. Mahaba ang gabi, at wala rin naman akong magawa. Nagagalit ka ba dahil hindi kita masyadong pinapansin? Ako. Basta kasama kita. Hindi na ako natatakot sa hindi makatulog. Dakilang Khan, Halos makalimutan ko. Pag gumaling na ang sugat mo, mukhang ang saya mo ngayon. maganda talaga ang tanawin dito sa bundok. Habang naglalakad at kumakanta, bigla akong napaisip. Kaya pininta ko ang ganda ng paligid. Ang estilo ng pagpipinta nyo sa Tianqi. Medyo kakaiba rin. Kumalat na ang balita na may malaking libingan dito sa bundok. Siguradong dagsa ang mga tao rito. Marami ang aakyat ng bundok para magnakaw ng mga labi. Aruna, sa buhay na ito, gusto kong makitang ang ipinagmamalaki mong kagandahan. Unti-unting masira. Titignan kita habang unti-unti kang bumagsak mula sa pagiging mataas. Hanggang sa maging walang halaga. Ang mukha ko. Kayo, bagay lang sa inyo yan. Lahat ng manginis sa akin, dapat mamatay kayo.
Ayusin nyo ang sarili nyo. Sobrang laki ng libingan na to. Pwede tayong magkaproblema sa mga babae habang buhay. Pag nahanap nyo ang libingan, dadalhin ko kayo sa Zhu Shenglo para magpakasaya. Sige. Babae. Ganitong oras ng gabi lalabas ka. Mukhang nakipagkita sa boyfriend mo, no? O baka napatakas kang, kabit ka ng mayaman. Tama, mukhang ganun nga. Ganda mo, ah. Hayaan mo, pasayahin kita ng gusto. Yung hiya na pinadama mo sa akin noon, ibabalik ko na ngayon. Dakilang pinuno. Peke pala ang mapa na ginawa ni Gusinga. Pinakalat niya ang balita na may malaki raw na libingan sa bundok. Pinaakit niya ang mga tao rito. Ano na naman ang binabalak niya? Pinuno, malala na. Nawawala ang prinsesa. Yuan Ziyu. Ah. Lumayas kayo. Lahat kayo, lumabas dito ngayon din. Kapag ang babae nasugatan ang mukha, madalas nahihiyang humarap sa tao. Ako na ang bahala. Ikaw na lang muna ang lumabas. Pangalagaan mo rin ang katawan mo. Huwag masyadong mapasama. Ikaw ba? Ikaw ba ang may kagagawan nito sa akin? Tingnan mo nga ang itsura mo, oh. Nakakatawa ka na talaga eh. Isang prinsesa, pero humantong sa ganitong lagay. Buzinga, sawa ka na bang mabuhay? Ang mukha na to, naalala ko tuloy ang tatlong salita. Pangit na halimaw. Ah, Yung si Jiwan ko. Ginagamit mo pa ba ng maayos? ikaw nga. Papatayin na kita. Mga tao, mga tao. Tulong. Nadumihan na ang prinsesa. Nasira ang itsura niya. Gusto mo bang ipakita sa lahat kung anong anyo mo ngayon? Pareho lang din sila sa akin. Pagtatawanan ka lang din nila. Lalaitin ka, sisiraan ka. Isusuka ka lang nila. Ah, Alam mo ba kung anong kasalanan mo? Hindi alam ni Xingsh. CG1 Zusa at Tropa Belladonna, kailangan ko pa bang sabihin, lahat ng ginawa mo isa-isa? Alam na niya. Una, ginamit mo ako para patayin si Elhan. Tapos sinundan pa ni Aru. Ngayon naman si Aruna ang sinaktan mo. Gagsinj, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Dapat ko bang ipaalam sa kanya ang lahat ng to? Hindi pwede. Hindi na dapat ipagkatiwala sa iba ang sariling kapalaran. Natakot lang si Xingsh. Gusto ko lang namang mabuhay.
At manatiling kasama si Guanghan. Yuwensiu, Yuwensiu. Sayang ang talino mo, pero pinaniwalaan mo ang babaeng puro, kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. 我晓得那些话可能不好听，招人烦。 Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Sobrang binigo mo ako. Pinuno. Ganto na nga ang nangyari sa kanya. Bakit kailangan mo pa siyang pahirapan ng sobra? Lahat ng ginagawa ni Xingsh para lang mabuhay eh. Hindi naman talaga niya balak kang patayin. Nagawa niya lang yon para sa sarili niya. Pero minsan nagawa na niya akong patayin. Ano? Dahil sobra na ang kasinungalingan mo, hindi mo na mapanindigan. Sino naman kaya ang susunod mong titirahin? Ako na ba ang susunod? Pinadala ka ba talaga rito ng Tianqi? Talagang para maging hostage lang. Nabubuhay lang si Xingge dahil sa proteksyon ng pinuno. Hindi siya kailanman magtataksil sa pinuno. Kung hindi pagtataksil. Nagmahal ka ba? Kailanman ng totoo sa pinuno? Nagmahal ka ba ng totoo sa akin? Tunay na hinangaan ni Xingge ang pinuno. Patunayan mo nga sa akin. CJ, 火焰泽，真的不累得慌。要命了，我的心头慌得很，跟窜了只兔子一样，越跳越快。眼睛睡得差不多了，真想睡觉了。行，修完这继续休息。说好的每天打卡，可不能半途而废。哎呀，我自己来嘛，我晓得嘞。先跟我打。 Tama na. Alam kong makikilala ko. Pa rin ang totoo sa peke. Pag sigurado ka na, balikan mo ako. Bumalik na ang pinuno. Magalak tayo at bumalik siyang matagumpay. Ang kapatid ko, napasunod ang hukbo ng Merong. Nang walang labanan, dapat ipagdiwang natin yan. Yung anak kong pasaway, ang dami niyang abalang ginawa sa hukbo ni Quan Han. Pinagpapasalamat ko rin sa pinuno. Maraming salamat, Wolf King, sa iyong pag-unawa. Ang Eagle Eye ng hukbong Merong. Mahalagang network ng impormasyon sa hukbo natin. Dati, ibinigay ni Merong Lai ang Eagle Eye kay Aruna. Ngayon, patay na si Aruna. Kailan kaya pwedeng ibalik ng pinuno sa akin ang Eagle Eye? Hindi ko naman nakuha yon. Wolf King, ikaw na mismo ang mag-imbestiga. Magulo ngayon ang takbo sa pamahalaan, kaya dapat magsama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Kung sino man ang nakikipagsabuatan sa kalaban, at panira sa kapakanan ng disyerto, pupugutan ko ng ulo at gagawing alay sa watawat. Napakatalino ng pinuno. Nakakagigil. Isang anak lang ng pabit. Karapat-dapat bang umupo sa trono ng Wolf King? Yuan Zio. Ang tagal mo nang tinatapakan ng pagkatao ko. Sawang-sawa na ako. Pinuno, 2:03 na ng gabi. Ang mga nalalabing tauhan ni Murong nagkakaisa na sa southern border, at nagpaparamdam na rin ang mga tribo sa Hilaga. Tama ang ama ko na huwag galawin si Murong Li. Pinuno, yung mga natira sa south, hindi talaga tauhan ni General Merong.
Mag-aaklas lang talaga sila balang araw. Pinuno, huwag nyo na lang sisihin ang sarili nyo. 我要有了，我好好的想，就当他们要来了吧。 Prinsesa, hindi pa nagpapahinga ang pinuno ng 7 gabi na. Puntahan mo na at kausapin mo siya. Hayaan mo na ako na ang bahala. Ang tapang mo. Nagkakagulo ang mga tagahilaga dahil kulang sa pagkain ngayong taglamig. Pwedeng buksan ang bodega at ipamigay sa mga tao. Sabay magpadala ng pinagkakatiwala ang general para kunwari magbantay ng bigas. Pero sa totoo, mag-imbestiga ng kilos ng iba't ibang grupo. Hindi naman kailangan apurahin ang mga papeles na to. Nasa balikat na ng pinuno ang kabuuan ng disyerto. 没有心情不好意思哈。 Panahon ng magpahinga ang pinuno. 算了算了，当我没问。我这辈子只有2次性。那你也 Yuan Xiu, ang dami mong naitulong sa akin. Ayokong makita kang mawala. 我这啥子嘛？我就是个小钢琴。等到了， Gagsinj, ano na naman ba ang gusto mo ngayon? Ikaw, 了第二次。第2次就是现在，看到你这么难过。哎呀，你莫这样，我真的没事，就是可怜那些鸡呀。 Dako, dapat kalmahin mo na ang galit mo. Hindi pa ba sapat ang pagmamakaawa ko kagabi? 找我，我的天，他不会误会我。 Walang hiya talaga. 我们清白的很嘛。别紧张，我和霍先生只是旧识。我今天来是因为我的丈夫陈池。 Totoo nga, pare-pareho lang ang mga lalaki. Isang gabi lang na magkalapit ang katawan. Mas epektibo pa sa kahit anong pakiusap. Dakhan. Nagugutom na ako. Ihanda ang pagkain. 有话快说，莫耽误我睡觉。霍先生，就是想口渴，可以麻烦你倒杯水吗？你就是想吃开。是，请你暂时回去。 Prinsesa, tawagin ang doktor. Mahal na Dakhan. Labis na laso na aconitin mula sa damo ang sanhi. May gamot ba para dito? Maraming pabango sa katawan ng prinsesa. Na-neutralize na nitong pabango ang ganitong dami ng lason. 不怕实话告诉你， Mabuti. Ako'y aalis na. Inamin na ni Dakhan. Ang bagong katulong sa kusina na si Zuoer, sinabi niyang binigyan siya ng malaking halaga ni Yu Wenshao. At ipinangako na isasama siya sa pamilya kapag natapos ang trabaho. Doon niya nalunok ang lason sa pagkain mo. Pwede ka nang umalis. Opo.
Bakit mo pa kailangang uminom ng Sijiwan? Ang si Jiwan ay makakatulong na maging payat at kasing puti ng niebe ang balat. Totoo ba? Sa pananalita mo, iniinom mo ang gamot na ito para lalo kitang mahalin. Hindi mo ba sinasadyang inumin ito para hindi mabuntis? Opo. Nagsisinungaling ka ulit. Simulat sa pool hindi mo inisip na bigyan ako ng anak. Hindi po, pakinggan niyo po ang paliwanag ko. Sige na, pagod na ako. Dahil tinulungan mo ako kahapon. Bibigyan kita ng isang kahilingan, sabihin mo. Maraming salamat, Dakhan. Pero ang pangarap ni Xingj ay imposibleng matupad sa buhay na to. Ang tanging hiling mo ay ang makauwi sa Chanqi, di ba? Salamat sa lahat ng nagpapagod sa paglalakbay. Nagkasundo ang Dakhan at Chanqi. Nagsimula ang kalakalan ng disyerto at Chanqi, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong araw. Salamat, Dakhan. Ito si Prinsesa ng Chanqi. Ang mahalagang tulay sa usapang pangkapayapaan. Kaya ko kayo inimbitahan ngayon, ay para ihatid niyo siyang pauwi ng Chanqi. Dakhan, Magkaayos na ang disyerto at Chanqi. Hindi na kailangan ng bihag. Napakatalino ni Dakhan. palagi ko namang gustong umuwi. Pero bakit? Ngayong matutupad na. Hindi ko mapigilan malungkot. Guxingje, malaya ka na. Dakhan, lasing na po kayo. Hindi ako lasing. Singje, pinapauwi na kita. Umuwi ka at tignan mo kung doon ay maganda ang panahon at payapa. Manatili ka na. Kung hindi ka masaya doon, bumalik ka. Bumalik ka sa tabi ko. Uy, bumalik na si Prinsesa. Linisin mabuti ang lugar na to. Ito ang bihag na ibinigay sa disyerto, di ba? Bakit bigla siyang bumalik? Sumama lang siya sa karaban ng mga ngalakal. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Narinig ko pa nga, minsan daw sa kampo militar. Sumayaw siya ng walang saplot. May mga general pa raw, na nagdala sa kanya sa kani-kanilang tolda. Ako naman ang ipinadala sa disyerto para magkaroon ng kapayapaan sa Chanqi. Hindi kayo karapat-dapat na magsalita ng kung ano-ano. Basta, anak ka lang ng isang kabit, pumupunas ka pa dito ng bibig mo. Gaya mong mga marurumi. Sa harap ng palasyo na to, nadudumihan ang paningin ko. Tama, kahihiyan ka talaga ng Chanqi. May lakas ka pang magturo sa amin. Kung ako ikaw, matagal ko nang pinutol ang leeg ko. May mukha ka pa talagang bumalik dito. Ngayong araw, Para sa nanay mong mababa, tuturuan kita ng leksyon. Ikaw, bastos na anak. Guzinga, anong balak mong gawin? gusto ko rin tanungin. Mahal na consort, ano ng plano mo? Hindi mo kayang kontrolin ang buong palasyo. Mga tao, dalhin ang babaeng to. Paluin hanggang mamatay. Sino na magtatangkang gawin yon? Ako ang prinsesa na ipinadala ng disyerto, bilang sugo para sa kalakalang pangkapayapaan. Kung sino man ang mananakit sa akin, mamamatay. Sa ganitong lamig ng panahon, paano na lang kung walang uling? Shaolazi, dali, magpaapoy ka na. Yang pilak na uling, tanging mga utusan ko lang sa palasyo ang pwedeng gamitin. Ngayon, ibibigay ko na yan sa'yo.
Inay, Zinga. Pati bihag, may araw ding makakauwi. Mukhang magaling sa kama ah. Kanino kayang general siya napalapit? noong araw na nabawi ng disyerto ang 10 lungsod, ang ama ko ang nagpadala sa akin doon. At ipinangakong poprotektahan ang aking ina. At ang aming pamilya, may opisyal na utos pa ang hari bilang patunay. Kung magwala ka ngayon dito, lalabagin mo ang utos ng hari. Kung magwala ka ngayon dito, lalabagin mo ang utos ng hari. Mahaba pa ang mga araw. Buzinga, magkikita pa tayo. Inay, Zinga. mahal na konsorte, mahal na rin ang consort. Inaanyayahan po kayo agad sa Jingren Palace. Para pag-usapan ang pagpili ng mga dalaga. Ang bilis naman. May kaguluhan daw yata kay Consort Gui. Sandali lang ako. Ama, Hindi mo ba gusto ang mga pagkain dito sa palasyo? Ama, ano nang ibig sabihin nito? Alam mo na lahat ng ginawa ko sa disyerto. Ama, papatayin mo ba ako? Napakawalang muwang ko raw talaga. Ang puri ng babae ay higit pa sa buhay. Ang prinsesa ay siyang mukha ng bansa. Paano mo tinanggap ang kahihiyan? Dahil sa kapayapaan ng 2 bansa naging bihag ako. Ilang beses akong muntik nang mamatay sa disyerto. Pero nagtitiis ako para lang makauwi. Kung ganito rin lang ang pagtrato mo sa akin. Mas gugustuhin mong mamatay ako para bumalik ang dangal ng Chanti. Ikaw o ang nanay mo, pumili ka na lang. Sa utos ng langit, kautusan ng hari, ang prinsesa na si Zinga ay may kabaitan at tapat, ipinadala sa disyerto, bilang bihag sa korte ng hari, para mapanatiling payapa ang hangganan. Sumunod dito. Siguro. Noong araw na pinapunta ako sa disyerto, napagdesisyonan na ni Ama na ang buhay ko ang magiging kapalit ng dangal ng Tianqi. Sinje, pinapauwi na kita. Umuwi ka at tignan mo kung doon maganda ang panahon at payapa. Manatili ka na. Kung doon ay hindi ka masaya. Bumalik ka sa tabi ko. Hindi ako kahihiyan ng bansa. Kayo ang talagang kahihiyan. Hindi ako kahihiyan ng bansa. Kayo talaga yun. Inialay ko ang buong sarili para sa bayan. Hindi ko alam kung kailan magagamit ang isang general. Ginagamit ang babae. Pero hinahamak naman. Kayo ang tunay na walang hiya. Rebelde na ito, rebelde na. Mga tao. Patayin ang suwail na ito dito mismo. Anak ng kasalanan, gusto mo pa bang patayin ang sariling ama? Ayon sa lumang kasulatan, kung ang ama ay hindi ama, ang anak ay hindi anak. Kung ipapatay ako ng ama ko, lalaban ako. Dalhin palabas, parusahan ng kamatayan. Dalhin palabas, parusahan ng kamatayan. Sandali lang. Hindi ko akalain.
Na ganito pala ang mga taga-Tianqi, kay yabang. Sinong nagbigay ng lakas ng loob sa inyo? Nagawang niyong saktan ang reyna ng damo. Yu Wenxiu. Ayos na. Ang utos ng mahal na hari ngayon laban sa reyna ko, gamit ang mga espada at kutsilyo. Hindi ko alam kung paano tatapusin ito ng maayos. Reyna. Reyna. Luxia, may tutol ka ba? Ang mahal na hari, ganito na lang ba ang paggalang sa reyna? Ito ba'y isang uri ng paghamak sa damo? Luxia, ayaw mo ba ng usapang kapayapaan? Gusto mo na agad magdigmaan? Pero ayon sa alam ng damo, ngayon, ang Tianqi ay may dila lampas sa 10,000 sundalo. Hindi ko alam kapag sinalakay ng damo. Ilang araw sila magtatagal. Kanina, medyo mabigat ang tono ko bilang ama. Sana maunawaan ng Reyna. Bakit ka nandito? Dahil napili na ang reyna. Dapat lang nasamahan ko siyang bumisita sa pamilya. Imposible, Guxingje, magising ka naman. Nagkukunwari lang siya. Ano na namang kwento ang nabubuo sa utak mo? Bakit mo ako sinusundan? Matapos matulog kasama ang damo, tatakas ka na lang. Sa palagay mo, anong klaseng tao ang damo? Nakaayos na lahat ng bagay. Tamang-tama, sasamahan kita pauwi. Humingi tayo ng biyaya kay nanay. Pag-uwi, magaganap na ang seremonya ng koronasyon. Ngayong araw, bumisita ang anak kong babae. Labis akong natutuwa. Ang mahal kong asawa, malaki ang ambag sa pagpapalaki. Simula ngayon, gagawin kitang napakagandang consort. Ipagkakaloob ko ang paninirahan sa Weiyang Palace. Maraming salamat sa biyaya, Ama Hari. Singe. Hindi maganda ang katawan ng reyna. Bilisan at tawagin ang manggagamot. Mahal na damo. Ayos lang, Sixinge. Sa ganitong pagduduwal mo, paano mo masasabing ayos lang? Magiging ama ka na.